Good evening mga mamishis, mga beshes, ladies in red, at yung matanda at saka bata. Dito na naman tayo sa divination talk natin. At salamat sa mga taong naging way na tuloy-tuloy itong talk natin. At disclaimer, walang legal, psychological at therapy service na ginagawa tayo. Talk lang na ito. Yung audience natin is isa lang po, mamishi, beshes, ladies in red, at yung matanda at saka bata. Kung may mga lalaki, thank you. Pang high school lang ito. At yung vocabulary pang masa, okay, popular. Para sa may mataas na kaalaman, pinag-aaralan, senior high at saka mas mataas pa, pasensya na kayo sa simpleng usapan na to. Kung interested kayo, salamat. Pero hindi suited sa inyo to kasi mga independent learner kayo at saka matatalino kayo, marami na kayong alam. Okay. Continue natin yung talk natin. Naputol tayo last time kasi kaya nga, lagi kong sinasabi minsan na medyo nagsuslow connection katulad dito ngayon. Pag sumobra yung slow connection natin, wala na. Susunod na araw na tayo. Okay. So, yung last na sinabi ko is tungkol sa energy ng dala ng mga highly developed na mga souls. According sa isang research, yung mataas na soul, isang highly developed soul, kaya niyang mag-influence na ma-elevate yung consciousness or awareness ng 1,000,000 na tao. Kaya niyang i-lift yung consciousness nila. Kaya magbabago yung pananaw nila. Okay. Kaya nga yun yung purpose ng mga spiritual master, mentor, at coach para ma-lift yung consciousness ng mga tao. Okay. Parang hindi niya nag-aral ka sa comparison sa school. Pagtapos mo grade 1, mag-grade 2 ka, paangat ng paangat. Medyo nagiging complex yung subject, pero yung foundation nun is basic na pa rin. Kaya nga sa mathematics, kung titingnan mo kahit nasa graduate school, mula ka ng elementary hanggang graduate school, actually kung kukuha ka ng PhD mo sa mathematics or sa kahit anong field ng hard sciences, paulit-ulit lang yung idea, straight line, ganun, point at saka straight line paulit-ulit. Kaya lang yung straight line na yan, naging dalawang factor yan sa physics. Yung straight line at saka curved line. Okay? Yung wave form at saka yung straight form ng atom. Parang ganon yung ano niya. So, paulit-ulit yung computation mula sa elementary, kahit sa algebra, trigonometry, geometry, higher math, calculus, analysis mo, parang paulit-ulit na parang combination ng calculus at saka ng geometry at saka trigonometry. Okay, so ganun yun, pabalik-balik. Similar manner, parang katulad niyan yung mga elevated souls, paakyat ng paakyat yung nila, mas tumataas at tumataas. Parang kung titingnan mo, parang simple, katulad sa teachings ni Master Christ, saka writing sa Metaphysical Bible, or sa mga Vedic literatures. Akala mo simple, pero actually yung naging result yun ng very complex at saka very sophisticated na thinking. Ayan, ang role ng mga great personalities is para i-lift yung kasi kailangan yung kaya minsan yung mga masters, spiritual master, mentor at saka coach, may mga iba't ibang way sila ng pag-deal sa mga practitioner. Minsan yung iba explosive yung pagdala nila, katulad sa Zen Buddhism, medyo slap ka ng konti. Minsan katulad sa isang anekdota, tadyakan ka, mahulog ka dyan sa bintana, balian ka ng buto, pero realization mo yan. Or iluloblob ka niyan sa tubig hanggang sa pakiramdam mo mamatay ka. Okay. Or mayroong iba dyan gentle, parang walang wala silang concern, i-treat ka na maayos. Yung iba dyan, wala talagang pakialam sa'yo, bahala ka sa buhay mo. So iba-iba yung approach ng mga master. Pero hindi yan, yung approach ng master, dahil yan sa parang may certain taste sila sa practice nila. So hindi yun ma-fake, hindi mo. Kaya nga mag-follow ka mag-take ka ng spiritual master, mentor, at coach. Hindi yun ma-fake.
Hindi yun ibig sabihin na na parang nagka-interest ka, parang gagayahin mo. Hindi. May flow yun. May flow ka, may flow siya. Kaya nga, medyo gambling din ang tawag dyan, risk. Kasi, sa pag-beginner ka, hindi mo rin alam kung ano talaga yung flow mo. Parang, ito take time. Yung mga masters na yan, minsan, nakafocus sila sa practice nila. Wala naman sila intention talaga na maging master. Kaya lang, napakagaling talaga ng iba, nagiging master sila. Okay. May mga alam ako dyan, kaya nga, sa practice sa Islam, yung mga masters na napakarami ng students, may mga masters na isa lang student nila. So, depende yan. Hindi yan paramihan sa sa level talaga ng master, at saka kung ilan lang. Generally, pag yung master, mayroon siyang successor ang tawag doon, or yung pinaka-qualified talaga na student. Okay, pwede mo ma-cheat yung master mo, ha? Pwede, ha? Tandaan mo, Ma'am Beses Registrate, matanda siya. Pwede mo ma-cheat yung master mo. Ibig sabihin, pwede mo ma-acquire yung mastery. Pwede kang maging master tulad ng master mo. Hindi necessary na bubuntot-buntot ka lagi sa kanya. Kasi may mga instances na ganyan. Kaya lang, pag ginawa mo yung parang sinunod mo yung ganong method, hindi yun ma-please yung master sa'yo. Ibig sabihin, parang hindi siya masaya. Kasi, nagkaroon ka nga totoo ng mastery. Especially sa mga skills na alam ng master. Pero yung isang bagay yung hindi mo ma-master dyan, paano ka makipag-relate sa master? Kasi ang idea ng master game, is mating game. Yun yung idea. Mag-learn ka ng mating game sa master mo. So, paano ka makipag-connect sa master mo? At saka later on, pag pasa mo yung examination mo, pwede ka nang pumasok sa mating game. Okay. Glare ang tawag nila. Parang pantalon or sasakyan. Mahilig silang bunong braso, sabi nila. Ancient times, may mga ganun na gusto nila makipag-challenge. Usong-uso yan sa mga ibang mga group na may mga mahilig sa mga anting-anting, mga power, mag-challenge sila. Hindi yon gusto ng mga spiritual master, mentor, saka coach. Kaya nga, yung mga powerful stories ng mga great masters, walang ganong attitude sa mga students. Pero usong-uso yan sa ibang mga groups, especially yung mga mababang uri na mga groups. Basta kahit na si Master Christ, kasi sino mga great na master, hindi nila ini-encourage yung ganun. Ang gusto nila, yung mga refine yung mga students nila. Kasi, once na doon ka na sa mating game, hindi ka pwedeng harsh sa mate mo or sa mga companions mo. Hindi ka pwedeng para kang basagulero, walang ugali, ha? Ganon, hindi pwede yung ganon. Kasi, complementary energies yan. Yan yung pag-open ng petals. Hindi pwede mag-open. Pwedeng mag-open yung petals, katulad ng lotus, sa mga difficult na circumstance. Pero hindi pwede ang lotus mismo disorganize sa sarili niya. So, ganun yung mga companions mo or mate mo. Pwedeng isa lang mate mo or iba-iba yung mate mo. Katulad si Master Christ, meron siyang mate na isa, meron siyang mate na 12 na sinasabi, meron siyang mate yata na 70 yata or 72. Parang ganun. So, iba-iba yung degree ng interaction niya sa kanila. So, ganun din yun. So, kung may master ka, na kapili ka ng master mo, at saka yung master mo willing mag-teach sa'yo, kailangan siguro yung pinakamalapit na words nun is etiquette, pero parang protocols yan na may mga certain things na pwede mong gawin, hindi mo pwedeng gawin. Ang purpose yan para i-refine yung sarili mo, hindi dahil sa mahilig sa sa mga ceremonies yung master. Yung mga grabe talaga na masters, hindi naman talaga mahilig sa ceremony yan. Minsan natutuwa nga sila sa ugali ng mga disciple nila na napaka-crude. Okay, nakakatuwa.
Pero gano'n naman talaga yung mga ano. So ngayon, ang isa dyan is, ang mga master usually, tinitingnan nila yung chart mo. So kung i-fabricate mo at saka i-distort mo yung chart mo, hindi ka matulungan ng master mo kasi may ibang gano'n. Tapos tinitingnan nila yung iba mong mga signs. Sila mismo, yung mga masters, alam nila yung mga sign nila. May ano na sila, may background din sila sa sacred arts. Okay. So may iba't ibang degree. Okay. So nasabi ko last time na kailangan may indicator ka, may signs and symptoms na basihan ka. Kahit yung mga great personalities, mga sinasabi nilang mga representative ng Godhead sa world na to, may mga signs and symptoms, may mga tanda yan sila. So parang yung dinadiagnose ka or ina-examine ka ng isang medical doctor na may mga signs and symptoms ka na ito mataas tong klaseng now may mga markings minsan sa katawan, hindi lang sa the way ka mag-speak, may lalim sa sa thinking, may sa iba-iba kasi may 8 petals yan mag-appear yung mga niyan. So ikaw mismo kailangan mo i-discover yung self mo, kasi kung hindi mo alam yung self mo, kasi katulad yan, alam mo yung chart mo, magaling ka ng chart, pero yung chart mo talaga connected ba siya talaga sa iyo na nag-a-appear sa iyo, or parang may expression sa iyo. So yung chart mo at saka yung hands mo, connected yan. So ang totoong outcome ng presence sa chart mo, hindi yung basta lang nag-appear sa chart mo, mag-a-appear yan sa hands at saka sa feet mo. Mag-appear yan sa face mo, yung events na yan. Chart lang yung alam mo. Akala mo every time mag-appear yung chart is ganun na yun interpretation. Hindi. May yan sa katawan mo, may expression, kung sa mga may residue, may naiwan siya. So ganun yun. Yun yung minsan yung palpak ng iba, hindi naman lahat, palpak ng iba. Kunwari magaling sila sa totoo naman, siguro magaling naman yung iba, kaya lang hindi nila nakita. May correlation, may connection yun. Correlation, parang statistics, may connection yun sa sa change ng face mo, change ng palms mo, at saka sa feet mo. Kaya alam ng mga masters yun. Tapos yung residency mo, nag-a-appear yung mga changes na yan. Yun yung hindi alam ng iba. Kaya nga hindi lang dapat isa yung sacred arts na alam mo. Marami kang alam na sacred arts. Tapos iba-iba yung paggawa ng chart. Kasi ibang ang residency mo, ikaw, at saka yung chart mo, changes sa physical mo, connected yun. Ganon yun. So katulad sa akin, may event sa life ko na talagang very pwede mo masabing traumatic, kasi very life threatening, na hanggang ngayon na retain ng hands ko yung memory niya ng event na yan. So yung event na yon is maliit pa ako. Actually yung maliit pa ako kasi sa farm naman kami. Actually yan, nagkaroon ako ng isang medyo ailment siguro. Yung ailment na yon supposed to be, according sa lines ng palm ko, mamamatay ako actually. Hindi ako mag-survive. Pero nag-change siya, may event na nag-occur. Okay. So nung event yung nag-occur, very unusual yung nangyari. Kasi hindi ko alam kung full moon yung baka siguro, hindi ko lang maalala. Liit pa ako. Okay. So nangyari sa farm, alam mo naman yung yung baykubo. Okay. So maliit pa ako. So ngayon andyan yung mother ko. Ang mother ko nag-wonder. Nagtaka siya, bakit? Kasi ang place is farm, actually bukid. So yung bukid na yon, alam mo naman sa bukid, yung bahay malalayo. Ang pinagtaka ng mother ko, kasi
ano siya, yung bahay kubo. Bakit? First time niya nakakita ng lahat ng klase. Hindi ko naman nasabi, hindi naman siguro lahat ng klase kasi wala naman siguro yung galing sa mga Europe na mga lahat ng klase na nagtaka siya, lahat ng klase ng color ng pusa. Bakit andun sa bahay? So imaginein mo yung sample, imaginein mo yung bahay kubo na yung binibenta na bahay kubo, medyo malaki lang ng konti. Tapos imaginein mo yung mga pusa sa ilalim ng bahay, hanggang sa hanggang sa fence, siksikan sila, tapos pumapasok sa loob ng bahay, siksikan. Yung space lang sa bahay na walang pusa, yung kulambo, kasi andun kami sa loob ng kulambo. At saka yung bubong ng bahay puno ng pusa yan. Pero hindi umiingay yung mga pusa. Umaano lang sila, doon lang sila sa place na yun. Ganon yan. Puno yung bahay ng takang, hindi nga makalabas yung mother ko kasi punong-puno lang pusa. Nakaupo lang sila lahat. Yung parang nakaupo lang, yung nag-attend lang sa'yo. Mula sa bubong hanggang sa sa floor, sa ilalim ng bahay mismo. Ando nakita kasi yung mother ko, nagtaka nga siya, nagkwento nga siya. Naalala ko rin nung maliit ako, pero nagkwento yung mother ko, so na-recall ko yung event. Ganon yun. Nagtaka siya, bakit? Sa bukid kasi kami. Hindi ka kahit ikaw, i-try mo kung kailan pwede mangyari na yung isang buong bahay mapuno ng pusa. Kasi yung pag nakakita ka ng hindi mating season yun. At saka hindi nag-aaway yung mga pusa. Hindi sila nag-aaway. Kasi yung mga pusa usually, mag-rumble yun pag nagkita sila. Sa ganong time, wala. So, nakita ko, nag-check ko ng yun yung break ng lifeline ko. Kaya nga nagtaka ako, sabi ko, bakit ganon? Nag-similar. Wala naman akong So, yun yung isang memorable lang na may mga certain events sa buhay natin. Pero, good spirit siguro sila. Ganon yun. After ganong nawala lang naman sila. Umalis, isa-isa umalis. Tapos wala na. Kasi nagkasakit ako noon ng time na yun. Grabe yung yun yung unusual na story. So kayo, kailangan alam rin yung kasi yung chart nyo, astrological chart nyo, at saka yung lines ng palm nyo, magkasabay yung event na yan. So, kung very critical or very risky yung mangyari sa buhay mo, mag-carve yung sa hand mo. Hindi yung basta-basta matanggal. Yun yung hindi alam ng iba. Kaya as of now, hindi naman ako ng read ng palms ngayon. Pero dati, yun yung racket namin ng kaibigan ko. Pumunta kami ng Boracay. Tapos, yun. Punta kami ng mga foreigner, mag-read ng mga palms yung hindi mo kilala talaga. Tatawa kasi tama talaga yung tugma ng hands nila. Yung isa kong na-read na palm na alala ko, supermodel siya. Actually, nagte-train siya ng mga supermodels. Makita mo yung nila sa Vogue magazine. Yung face niya actually sikat na sikat siya. Kaya kung tingnan mo siya, hindi mo siya makilala kasi parang ordinary siyang tao. Pero supermodel siya, grabe. 5'11" yata yung height niya. Naalala ko. Yung racket namin natin ng kaibigan ko. Punta kami sa mga place, tapos yun, mga pariner yung niya, Anyway, natuwa lang ako kasi naalala ko yung old. Pero ngayon hindi na ako kasi iba na yung yung iba, siguro may mga books na pwede kang basahin, pero may isang training school na alam ko na scientific yung ginagamit nila sa pag-read ng palms. So hindi yun kasi kung very traumatic yung event, very significant sa buhay mo, hindi yung matanggal basta-basta. Yung sa akin nga hindi natanggal hanggang ngayon, andyan pa rin. So ganun yun. Ang mga sacred arts, may certain time yan sila mag-manifest.
Katulad yan, mag-bashto or feng shui ka. Nakikita ko dyan ng iba na mahilig sila sa mga amulets, mga markings. Wala talaga silang grasp sa principle ng bashto or feng shui. Kala nila magpakabit-kabit ka lang dyan, magdikit-dikit ka sa wall, tsaka mag-align. Mali yung understanding nila ng mga practice. Pero sige lang, hanap buhay nila yan eh. Hindi mo naman pwedeng turuan yung mga tao. Parang ganon. So, ganon yung pinagagawa nila. Hindi nila alam na may ang lahat ng yan nakabase sa physics at saka sa mathematics. May certain timing yan sila. Katulad ng ng chart mo. Akala mo, ito yung nag-appear na sa'yo, ito yung mangyayari. Hindi. Pag appear ng isang event sa chart mo, at saka very significant, lalabas agad yan sa kamay mo. Mag-appear yan sa kamay mo. Yung iba, hindi nila alam yan. So, medyo, kaya iba nagtaka, parang nakakalito. Yan yung china-challenge ng ibang mga sa field ng science. Okay? So, yan yung hindi nila kasi may connection, kaya sabi ko, dapat may katulad sa field ng hard sciences, especially, including sa field ng medicine, may signs and symptoms yan. Pag-appear ng isang move ng isang planet sa isang house, pag very significant siya, may mag-appear na line yan, sabay yan sila. Kasi may change na mangyayari sa'yo. So kung very significant siya, ma-retain yung line na yan. Ma-retain yun. Hindi nila alam na iba. Tulad yan, may mga rin, kahit sa face mo rin, hindi ng iba yan, sa feet mo, parang ganun. So, ganun. Tapos, iba minsan dyan, may alteration na mangyayari sa place ng residence mo. Ganun yan. So, hindi alam ng iba yung connection doon. So, ganun yan. Akala nila, pwede mong Pero anyway, anak buhay ng iba yun. Hindi naman pwede tayo. Naghahanap buhay yung tao eh. Kaya lang, yung bad side yan is hindi nila alam, sacred arts yan. Malalim yan. Para yung alam mo, parang na-hospital ka. Na minsan, bigyan ka lang ng doktor for the sake na maintenance mo. Wala naman siya actually intention na ma-restore yung health mo. Ganun yung mangyayari minsan. Bigyan ka niya ng amulet, bigyan ka niya ng mga prayers. But actually, ang totoong reason bakit andyan yung mga sacred arts, hindi ganyan. Dapat kasi yung individual may sarili siyang healing capacity. Kaya niyang i-heal yung certain circumstance niya unless na part yun ng purification sa karma niya. May tanda yun, may connection. Katulad yan, ang story sa Metaphysical Bible, yung kahit na kinonceal yung appearance ni Master Christ, dahil magaling talaga yung mga Magi, actually Magus, astrologer sila. Alam nila na may physical manifestation yung appearance ng mga planetary system. Ganon din yung principle na yan. Once na mag-appear yung planetary system na yan, may physical manifestation yan. Yan yung hindi alam ng iba. Kala na, I feel ko, parang hindi maganda yung ko. Parang kaya? Parang ito yan tayong gagawin. Kaya hindi. Pag nakalagay yan dyan sa sa chart mo, katulad yung madisgrasya ka, may physical manifestation talaga yan. Tapos, pag nadisgrasya ka, ngayon, makikita yan sa palm mo, or sa feet mo, or mismo sa face mo. May mga lines na mag-appear yan, na markings na ito significant na event. Yan yung hindi na ng iba. Akala nila, dahil porke pareho kayo ng sample, pareho kayo na Capricorn, pareho kayo na ito yung planet sa nyo, sa chart nyo, yung rising sign nyo halos pareho, alam mo yung place nyo halos pareho. Sa kala nila pareho yung hindi pareho yun. May yun, may parang ganito yan, nag-take ka ng may sakit kayo, nag-take kayo ng nag-take ng gamot, pero siya ay na-heal, ikaw hindi. Parang ganun yung hindi responsive. So, ganun yan.
Now, yung role ng mga spiritual master, mentor, at saka coach is para ma-discover mo yung way mo, para malaman mo kung ano yung mastery mo dapat. Kasi hindi pwedeng ikaw lang mag-isa sa mundo. Unless, ewan ko lang kung pwede ikaw lang mag-isa sa mundo. Parang hindi naman yata pwede. Kahit mag-online ka siguro, parang hindi pwede talaga na ma-isolate ka, hindi ka makakita ng tao. So ngayon, develop mo yung connection sa master mo. Okay? Pwede yung master mo, mentor or coach mo is same gender sa iyo. Pwede ring hindi. Okay, may mga advantage at saka disadvantage yan. Kaya nga, hindi ini-encourage na mag-take up ka ng master game sa meeting game na kinumbinsi ka ng ibang tao. Kasi napilitan ka. Dapat seeker ka mismo. Seeker ka. Ikaw mismo naghahanap ng sagot. Kasi magagamit mo yung pagiging seeker mo later on. Kasi mag-take ka ng path. Pag-take mo ng path mo, ganun. Pipili ka ngayon ng master mo or mentor or saka coach. Tapos later on, pag na-develop mo yung mastery, kasi nakikita mo nung pinapractice ng spiritual master, mentor, coach mo, naghanap ka ng ng mate mo later on or mga companions mo, same rin ng standard. So ngayon, ito ngayon. Let's say for example, sa religious group ka naka-join. Sabi nila, ngayon yung world na to is sinful. Kailangan nating i-develop yung mastery sa self natin. So, kailangan nating i-accept si Master Christ kasi tinuturo ni Master Christ is love. Kasi God din si Master Christ. Yun ang sinasabi ng iba. Ngayon, ito ngayon yung tanong. Kasi God is love, okay. So, ngayon, sa first story ng creation is, since God is love, pumalpak si Eve, pumalpak si Adam. Bakit sinipa sila? Kasi God is love. Ano yung reason bakit sinipa sila? Ngayon, sa second part na story, na si Master Christ, bakit nagpapako siya? Sa story. Bakit ganun? Yung unang ugali ng God is sinipa niya yung mahal na mga anak niya. Ngayon, yung anak niya nagpapako. Hindi ba, parang comical yung story niya? Dapat hindi sila pinalabas, di ba? Pinalayas. Bakit pinalayas sila? Ganun pala yung love. Palayasin ka. Ano yung reason? Yan yung pag-isipan niya. Mga mamshi, beses, ladies, hindi rin natin matanda sa mata. God is love. Bakit pinaalis niya si Adam at saka si Eve sa Garden of Eden? At saka hinarangan mismo yung Garden of Eden para hindi sila makabalik. Because God is love. Okay. Sa pag-isipan niya. So, ngayon, tapos na tayo sa story na God is love. Dito naman tayo. Okay. Balik tayo sa talk natin tungkol sa mga inspiring leaders. Ano yung inspiring leaders? Last time, yung pinag-usapan natin at large intestine pala. Perfecting spirit. Okay. Kailangan niyang i-perfect yung isang bagay na ginagawa. Ngayon, ang sunod naman is tungkol sa energy center ng lungs. Okay. Actually, yung lungs at saka yung heart, yan yung mag-constitute sa isa sa mga powerful energy centers ng isang tao. Okay. So, ngayon, ang lesson dito is minsan hindi natin na-notice mali yung breathing natin. In fact, may mga therapy, healing process, may mga healing process na once na matrauma yung isang tao, nagbabago yung breathing cycle niya. Na-notice ko yun. Once na matrauma ka, mag-block yung flow ng breathing mo. Every time na ma-trigger yung trauma, nagba-block yung breathing mo. Ngayon, hindi mo alam, ito pala yung isa sa mga reason bakit nagkaroon ka ng psychological problem. At eventually,
sa bandang huli magkaroon ka ng physical problem. Kaya yung isa sa mga magandang lesson is yung pag-aralan natin kung paano mag-breathing yung bata. Ang breathing ng bata, hindi katulad sa atin na artificial. Nag-pull siya ng hangin sa tiyan niya, tapos umaakyat yung chest niya. Ganon yun. Actually sa pranayam, ganon yun. Okay. So ngayon, babasahin natin yung isang kwento tungkol sa isang person. Okay. Kasi interesting siya, yung isa sa mga symbol ng power ng lungs or energy center ng breathing. Sa likod actually, protection. Okay. So may isang king daw na marami siyang pinatay actually sa war niya. Okay. So ngayon dahil nag-succeed siya, dumaan yung mga years na nag-rule siya ng kingdom niya. So ang problema niya ngayon is paano siya magkaroon ng heir or anak. Yung maging after mamatay siya, syempre kailangan ng next na king. So ang ginawa ng king, dahil wala na siyang ibang choice, lumapit siya sa mga Buddhist at saka sa mga Taoist. Okay. Mag-pray sila for 7 days and 7 nights. Typically, ganito rin. Parang sa Vedas, gano'n din to. Para magkaroon sila ng anak na lalaki. Okay. So, pagtapos ng ng 7 days or 7 nights, nag-offer yung king at saka queen ng yung mga offerings nila. Excuse me. Okay. Sa Sacred Mountain. Okay. Sa Metaphysical Bible may Sacred Mountain. Then, okay. Mount Horeb or Mount Sinai. So, ang mountain god yan, parang sa Metaphysical Bible din, hindi naman ni-reject yung offering nila kasi grabe siya. Man of war siya, parang si David, na hindi siya pwede magpatayo ng house ni God dahil man of war siya. Ang may bloodshed yung kamay niya. Bloody hands. Okay. Nag-ano siya na, dahil king siya, marami siyang mga sugo. So, nagpahanap siya ng isang qualified or worthy na tao na ready siya mag-reincarnate na maging tao ulit. Absent slow connection tayo. So, sa isang maliit na place, may nakita silang isang mabait na tao. No, ngayon, na-notice nila, nasa lineage ng family na to is, nag-follow siya ng ang family nila for 3rd generations nag-follow ng strict rules ng spiritual practice Buddhist ito. So same din actually yung principle sa Metaphysical Bible. Okay, so 4th generation. Ganon yung yung pag-correct ng offense ng family. Okay, so dapat ikaw, kung gusto mo mag-correct yung family mo, ikaw mismo sa may beforehand pinipreserve nyo yung purificatory process sa family nyo. So kung hindi nyo na-practice yan, baka ikaw pa lang yung mag-umpisa. So hindi pa ma-restore ng maayos yung family nyo. Ibig sabihin, grabe pa yung sinful activities. Yun yung isa sa mga reason bakit kailangan i-restore yung sacred family. Yun yung story actually sa Bible. I-restore yung holy family na sinasabi. Kasi dapat ma-purify yung lineage na yun. Yun ang story ni Master Christ na supposed to be purification ng lineage para ma-restore yung Garden of Eden na story. Okay. So same, parang halos tingnan mo, para nakopya yung kung sinong original talaga. Okay. So, ngayon, dahil
sa 3 generations yung family niya, 4th generation na siya. Okay, ganun yun. Para ma-correct yung sin ng family. Ang problema kasi walang spiritual guidance kaya hindi ma-correct. Okay. So, ang taong to is ano siya, may 3 siyang anak na lalaki. Okay. So, dati, nung matagal ng panahon, nag-refuse siya ng hindi niya tinulungan yung isang kilalang robber. Robber, alam mo naman kung robber, masama yung pinagagawa. At saka yung mga kasamahan niya. No, ngayon, ang nangyari, yung family niya, household niya, sinunog. Lahat-lahat walang tinira. No, ngayon, ang 3 anak ng taong to, itong 4th generation na siya, pinagbigyan sila na maging tao ulit. Sa royal family ng king na to. Okay. So, ang pangatlong anak ng king na to, kasi 3 babae, ang pangatlong anak niya si Miao Shan. Okay. So, nung ipinanganak siya, grabe yung virtue niya. Actually, yung mga matataas na level na tao, since nung maliit pa sila, grabe yung virtue nila. Actually, matataas yung mga qualification nila. Hindi sila mahilig sa TikTok, Iba yung qualification nila. Saintly yung, siguro yung word na malapit. Virtues. Okay. So, ngayon, sabi ni Miao Shan sa mga kapatid niya, kasi siya yung pinakabunso, 3 sila, sabi niya, wala naman siyang gusto sa buhay. Ang gusto niya lang is ma-develop yung goodness niya. Of course, hindi naman uso yan ngayon. Sa panahon ng social media, hindi uso yan. Alam mo yung uso sa mga bata, yung i-repeat yung mga sinasabi na makikita na sa, yung mga sayaw-sayaw. Hindi yan uso sa mga elevated na souls. Hindi sila mahilig sa ganun. At saka yung gusto pala ni Miao Shan, pag na-develop niya yung gusto niya yung purification niya mas mataas. Para kung mag-travel siya sa ibang universe, ma-save niya yung mga spirits na gumagawa ng kasamaan. Gusto niyang tulungan sila. Yun yung niya, yung mga masasamang tao. Actually, yung mga masasamang tao, hindi sila actually masama. Parang ganito yan. Bigyan kita ng mamshi basis sa Israel dati matanda. Yung pinaka gross o pinaka mababang example. Alam mo yung gutom na gutom ka na. So, wala kang makain. So, mga na-delay ka mga ilang minutes. Alam ko ng feeling mo, manginginig yung katawan mo. Minsan, didilim yung paningin mo. Ganon yung effect sa mga evil na tao. Because, kulang sila sa virtuous quality, goodness na tinatawag. Hindi yung goodness na good lang, kundi yung divinity nila na dim. Kaya may kasabihan sa Master Christ na yung light mo. Light mo sa mata. Dumilim na siya. Okay, so ngayon dumilim na, hindi mo ma-demonstrate, hindi mo ma-practice yung virtuous life kasi na drain na nga yung goodness mo. Kaya nga every time na gumawa ka ng katarantaduhan, mamshi beses sa Israel dati matanda, bangat ka, na-drain yung goodness mo. Once na ma-drain yung goodness mo, vice yung lalabas sa'yo. Gano'n yan. Hindi si vice ganda. Wala, hindi tayo nagkwento tayo dito sa tungkol sa mga artista. Vice yung sinasabi ko. Yung masamang evil deeds ang tinatawag natin. Okay. So, pag gumawa ng evil deed yung isang tao, ibig sabihin na kung baga sa sustansya ng katawan na ubos na yung sustansya niya, wala na siyang magawa.
mag-collapse na siya, mag-fall na siya, fall down ang tawag nila. So ngayon, gusto niya mag-travel sa ibang universe, okay, para mag-save ng ibang tao. Tapos gusto niya para gumawa sila ng kabutihan. So ibig sabihin, gusto niya gusto niya i-support, hindi financial support, kundi andyan siya para i-assist yung ibang tao na gumagawa ng kabulastugan, kawalang hiyaan, katarantaduhan, katangahan, kabubuhan, na ma-restore sila sa virtues or goodness. Okay. Ganon yan. Sabi niya, yan yung ambition ko. Yan lang yung gusto ko sa buhay. So, sa bandang uli, yung parents, alam mo naman, gusto nila na magkaroon ng mate yung mga anak nila. Of course, hindi modern to. So, ibig sabihin lalaki yung hinahanap. So, royal family. Baka malamang royal family. Okay. So, ngayon, kasi kailangan nila magkaroon ng heir. Hindi naman pwedeng maging king yung babae. Ewan ko lang. Pwede kaya. Okay. Pero malamang lalaki yung king. Okay. Okay. So, gusto ng king, ng father, na may isang lalaki na mag-rule later on sa kingdom. Okay. By virtue of marriage. Okay. Ngayon, sabi ng youngest, si Miao Shan, sabi niya, ayokong mag-asawa. Okay. Gusto kong ma-attain yung enlightenment or Buddhahood. Pero, pinapangako ko, hindi ako maging ungrateful sa inyo. Maging thankful ako in a way. Okay. So ngayon, nagalit yung father niya. Yeah. Wicked, imbecile yung ginagamit. So ibig sabihin, para kang siraulo, masama, parang hindi ko maintindihan kung ano ang description dapat ibigay sa kanya. Okay. Bakit mo kinokontra yung gusto ko? Diba? Dati kasi ganun yung mga parents. Pero iba yung point ng king dito. Kasi, kaya nga lumapit siya sa mga sacred, mga holy men. Kasi, gusto niya, ma-set in order yung, yung kingdom niya. Okay? Ganun yung reason na bakit gusto ng mga parents, maganda yung magiging partner ng anak nila. Or mate. Kasi, pag hindi maganda yung magiging mate ng anak nila, especially mga babae, hindi ma-set sa tamang order yung yung household. Okay. Okay. Disarray ang tawag doon. Wala sa tamang order. Okay. Now, pero ang sagot ng anak niya, kahit na minura ng tatay niya, sabi niya, sumagot lang siya ng mahina. Ang wish ko, parang genie, no? Ang wish ko, i-heal ang humanity, ang buong sangkatauhan sa ills, sakit niya, sa pamaraan ng kabutihan. Kabutihan to, goodness. Pero ang word actually is kindness. So, ito yung niya, kasi minsan, kind lang tayo sa kind sa atin. Pero pag medyo bastos, tarantado, walang hiya, hindi tayo kind. Kasi, superficial yung understanding natin. Ganon yan, Ma'am Shibesis, kay Jason Ray, dati matanda sa bata. Pag hindi maganda ugali ng isang tao, hindi ka rin magandang ugali. Quid pro quo ang sabi nila. Pero hindi. Kasi once na lumabas yung hindi magandang ugali ng isang tao, doon mo dapat ipakita yung maganda mong ugali. Kasi, na-deplete na yung resources ng isang tao. Ibig sabihin, na-reach na niya yung limits niya. Nakakaramdam na siya ng fear, ng anxiety, ng threat, which hindi mo dapat i-trigger pa.
i-demonstrate mo yung kindness. Yun yung pinaka-point dun. Pero hindi makuha ng iba yun kasi hindi naman actually sila na yung iba na educate na maayos ng parents nila. So, akala nila pag may masamang ugali, dapat masama rin yung ugali. No? Hindi. Parang warfare yung ginagamit ng iba. No? Kaya nga ibang klase yung method ni Master Christ kasi naintindihan niya. Once na hindi nag-manifest yung power ng spirit, or hindi open yung spiritual centers ng isang tao, ganun talaga yun. Once mag-close yung spiritual centers niya, mag-darken yung light ng isang tao, saka lalabas yung mga yung invisibility niya, or hindi invisibility, yung pagkasira ulo ng isang tao, saka yung lalabas. Kaya nga grabe yung virtues yung ginagawa ng mga taong naging victim, naging ng mga taong siraulo. Victim in the sense na sinasaktan sila, pinatay, ganun yan. Kasi very traumatic yung pinagdaanan ng mga ganung klaseng tao. Katulad ng mga serial killers, grabe yung trauma niya nila. Kaya nga yung payment minsan na sacrifice yung mga ibang tao. So hindi yan nakuha ng iba na ganun. Kaya nga yung remedy sa mga naging criminals is goodness at saka kindness. Hindi yan sila ma-heal by excessive na penalty at saka punishment. Kasi sila, deprived yan sila. Pero hindi yan makuha ng ibang tao. Kaya nga yung mga ibang tao na vengeful, akala mo mabait pero vengeful, deprived din yan sila. May sakit. Pwede mong sabi may topak din. Pareho din sila. Okay. So anyway, balik tayo. Nang narinig ng father na yun yung sinabi ng anak niya, na gusto niyang i-heal yung humanity kasi warrior yung father niya, pumapatay. Ayun, ganun. Baka maging biktima yung anak ko ng baka yung mga taong napatay ko, baka yung family nila, baka yung gagawin sa yung ganun. So, nainis yung father niya. Tinanggal yung damit niya. Naging parang commoner na siya. Hindi na siya royalty. May mga stories na gano'n, naging commoner. Tapos, pinalayas. Ganun minsan ang ugali ng parents. In a way, yung mga parents na yun is dumaan sila sa trauma din. So, akala nila, pag i-force nila yung idea nila, kung anong ginagawa sa kanila, gagawin din nila. Katulad ng king, weary na siya sa battle, napagod na siya. So ngayon, nakikita niya may nag-o-oppose sa kanya, akala niya kalaban niya pa rin anak niya, nakalimutan niya. So ngayon, tinreat niya yung anak niya kung paano siya tinreat ng enemies niya. In quotation mark. So baka yung enemies niya, mga parents niya dati, mga friends niya, mga relatives niya, ginawa niya rin. Kasi deprived din yung king. Ibig sabihin ng deprived, kulang din siya ng virtue. Kaya nga hindi basta in-accept ng mountain god, gano'n din ang tawag sa yung biblical scholar, si Yahweh, mountain god daw. Okay. Yung offering, kasi alam niya, bloody yung hands niya. Hindi siya maka-demonstrate ng goodness or virtue. So ngayon, yung ginawa niya, ang youngest na daughter, iyan pa naman yung medyo yung pinakamalambing, yan pa naman yung passive. Alam mo yung gano'n. Sila yung madaling affected. So ngayon, sa sobrang inis niya, kasi gusto niyang proteksyonan yung daughter niya, nag-reverse yung yan yung hindi nakita ng iba na yung mga taong may trauma, biglang mag-reverse yung ugali nila. Akala mo mabait, bigla kang paluin yan, patayin ka. Ganon yun. So ngayon, nung pinalaya siya, humingi pa ng permission yung anak. Sabi niya, kung pwede, doon na lang siya sa bahay ng mga nuns. Ibig sabihin ng mga madre. Parang ganun. Malapit lang sa kanila. Kasi, ang mga nun doon, ang mga madre, is nagpa-pray palagi. So, yun yung gusto niya. Yung parang prayerful, para ma-develop niya yung virtue. Ma-remind siya palagi sa Godhead. Okay.
Now, ngayon, pinagbigyan siya ng father niya, pero nagbigay ng instruction yung father niya sa head ng monastery doon. Pahirapan yung daughter niya. Yung pinakamahirap at saka pinakapangit na trabaho ipagawa sa kanya. Okay. So, ang ginawa ni Miao Shan, sinunod niya to the extent na kayang-kaya niya. Okay. Dahil sa gusto niya talagang mag-serve, ngayon, ang Master of Heaven, parang Christian din, nagpadala ng helping spirits na parang mga ganun yan na mga unseen spirits ipapadala sa'yo kasi virtuous ka na tao. Kaya nga hindi madali makipag-compete, makipagtalo sa mga taong matataas yung level nila kasi may mga helping spirits yan sila. Baka akala mo yung helping spirits pwede mo makommand. Isa lang yung pwede mag-command ng helping spirits, yung Godhead lang. Kung feel mo Godhead ka, pwede naman. Pwede mong utusan yung mga pwede mong yung hindi alam na iba. Million yung mga helping spirits na yan. Yung makikita mo or makita mo nakasulat yan. May yung mga popular lang yan. Pero yung iba dyan, hindi pa kilala ng iba. Excuse me. Okay, so ngayon, tinulungan siya. Ibig sabihin ng helping spirits, para yung mga spirits of God pinadala. Kaya nga, pag andun yung Holy Spirit daw, pag nag-appear siya in a form of fire, grabe yung capabilities ng isang tao. Okay. So, na-fulfill niya yung lahat ng kailangan niyang gawin. Nung nalaman ng pinaka-head na ng monastery na tinutulungan yung anak niya ng spirits, nagalit na naman yung tatay, ang king. So ngayon, sabi niya, nagpadala siya ng mga tauhan niya. Sinunog yung monastery. Kasama yung mga madre sa loob. So ngayon, nagreklamo yung ibang mga madre, galit na galit. Ikaw yung dahilan. Bakit ganito yung nangyari sa atin? Ganon din yan, manotice nyo yung ugali ng mga taong deprived na sila, kulang na sila ng virtuous quality. Kahit sa A Course in Miracles, makita mo yan, mag-point agad yan ng fault ng ibang tao. Hindi nila alam. The more na lumalabas yung yung tumataas yung spirituality, madaling makita ng iba yung darkness kasi light siya. Nakikita yung evil, madaling makita yung evil, dinidisperse, sinusunog niya yung bad karma. Kaya akala ng iba, pag naka-experience sila, especially in association sa mga elevated souls, pag na-burn yung karma nila, minsan may mga events na mangyari sa buhay nila, nagta-timing sa planetary system nila na may nangyayari. Okay. Iba yung na-disgrasya ka dahil sa katangahan mo. Iba yung Ma'am Shiva, iyon ay dahil sa presence ng spiritual master, mentor, at coach. Kung wala ka namang spiritual master, mentor, at coach, baka ewan ko sa iyo kung ano yung pinagagawa mo dyan. Okay. So, ngayon, natakot yung mga madre. Nag-pray sila sa heaven. Hanggang sa biglang umulan. Parang lumakas. Storm yung description Storm parang bagyo. Namatay yung apoy. Nung narinig ng king na gano'n yung nangyari, pinakuha niya yung anak niya na may
chains, parang alam mo yung mga preso dati, di ba may mga chains sa kaamay at sa kapaayan, yung typical sa mga drawing, minsan nakita nyo, mayroong ganun, na ipapatay niya. So ngayon, may intervention naman, slow connection tayo. Every time na patayin yung anak, na nagbe-break yung nasisira yung mga gamit, nasisira yung mga gamit, nababali, parang ganun. Ngayon, biglang may nagpakita na tiger galing sa heaven. Okay. So ngayon, nagsitakbuhan yung mga ang mga executioner, ang dami kasi nila. Kinuha niya yung katawan ni Miao Shan. Nilagay sa likod niya. So, pumunta siya sa isang napakalayong forest. Okay. Ngayon, sa place na yon, na-meet ng soul niya yung isang celestial being. Tingin niyo yung itsura niya? Blue. Yung celestial being. Okay. Parang may Vedic influence, no? Okay. Umiilaw yung naka-blue na to. Tapos may banner siya na dala. Okay. So, kasama yung ibang kasamahan niya, pumunta sila sa infernal regions. Ibig sabihin, parang sa impyerno yata, maapoy. Tapos, ngayon, nung pumunta sila, tinanggal yung mga chains ng mga taong nagsuffer doon para lang makinig sa prayer ni Miao Shan. Okay. Ngayon, matapos siya mag-pray, yung hell naging paradise. Eden. Yung hell naging Eden dahil sa prayer ng isang babae, si Miao Shan. So, parang similar sa yung hell pala pwedeng maging Eden, paradise. Okay. Masaya. Paradise of joy. Wala namang ibang paradise na of suffering. Okay. Ngayon, yung mga instrument of torture naging flowers. Ganon yun yung power ng mga elevated souls. Sila yung parang vitamins ng society. Na pag nag-weaken yung society na kulang ng virtue, kulang ng perseverance, kulang ng patience, sila yung parang pillar. Kaya nga si Mary Magdalene, ang tawag sa kanya Mary of Magdala, pillar. Excuse me. Siya yung first disciple at saka first saint. Siya yung pillar pag very difficult yung circumstance. Pag yung isang tao maging retarded or babalik siya sa trauma niya, traumatic experience, yung mga spiritual master, mentor at saka coach, sila yung mag-serve as stronghold para hindi sila mag-backslide. Kala ng iba is force. Walang force sa spiritual practice. Hindi mo pwedeng i-force isang tao. Bayaan mo lang siya. Ang ginagamit sa spiritual practice is power. Ibig sabihin, galing sa spirit. Hindi mo siya kailangan, yung ganito, ito yung ganito, ito yung rules natin, ito. Walang ganun sa spiritual practice. Para lang yun sa mga tao, talagang mga tatanga-tanga. Pero pag sa spiritual practice, wala yung ganun kasi yung nag-move sa isang tao is yung energy ng spirit. Walang ibang bagay na mag-move sa kanya.
Yun yung minsan yung ano dyan, kaya nga uso yung force, kaya nga may violence, saka may trauma nangyayari within sa mga religious sa spiritual center. Dahil force yung ginagamit nila, hindi power. Okay. Ngayon, bumalik ngayon yung soul ng prinsesa sa forest na bumalik sa katawan niya. Tapos nag-appear si Buddha. Okay? Tsaka in-invite siya sa isang monastery, sa isang island. Yung island na to, may mga immortals dito, practitioners ng Philosopher's Stone, Gold Pill immortals. 8 immortals. Okay. After 9 years, bilis niya. Kasi ang 9 years actually signify yun ng spiritual center ng isang tao. Yan ang sabi ko, 8 petals or minsan 9. 9 yung soul. May 8 petals yun. So 9 petals na master niya actually. Okay. Na-achieve niya yung ultimate goal niya. Tapos na-enthrone siya. Na-enthrone na siya as immortal para mag-benefit yung whole world. Ganon yan. Once na ma-achieve mo yung immortality, kasi yun naman tinuturo ni Master Christ, live forever. Okay, immortality. Once ma-achieve mo immortality, mag-open yung 8-petaled lotus. Qualified ka, ma-enthrone ka na. Kaya ang tawag sa kanila, kings or queens. Ready sila na mag-support. Sila yung magiging guide. Kaya ang power nila is capable sila. Actually, yung mga ganitong immortals, yung capacity nila is more than 1 million. Yung pagkaalam ko, parang according sa hindi ko maalala yung exact number, pero parang 11 million or 12 million na tao kaya nilang i-lift ng ability nila dahil napakataas ng nila ng perfection. Okay. So, ang Dragon King ng Western Sea, ang gods ng 5 sacred mountains, ang mga emperor saints, official ministry of time, celestial functionaries na in charge sa wind, rain, thunder, lightning, dumating. Tapos habang na-enthrone siya, saan siya na-enthrone? Umupo siya sa Lotus Throne. Ito yung sinasabi ko, Lotus Throne. Ito yung mastery actually talaga, yung 8-petaled lotus. Once na ma-enthrone ka doon, ibig sabihin na master mo yung yung gano'n din sa story sa ibig sabihin na kung baga sa na yung pinaka-key ng teachings ng lahat ng scriptures, yung opening ng 8-petaled lotus, 9 actually. Na-master niya na. So, ngayon, nung na-master niya na, naging master na siya ng heaven and earth. Yun yung prayer ni Master Christ. On earth as it is in heaven. Ganon yung mastery. Kaya nga sabi ko, na-discover nila nagkaroon ng disorganization yung 8-petaled lotus actually sa family yan. So, na-set in order na yung Miao Shan, yung 8-petaled lotus, na perfect na yung formation ng family na yun. Yun yung bagwa. Okay. So, naging Buddha na siya. Okay. So, sino na ngayon? Si Miao Shan. Guess what? Si Miao Shan, siya na si Guanyin or Goddess Guanyin, Goddess of Mercy. Yung sa atin ng mercy si Master Christ. So ganun yun, once na ma-open mo yung 8-petal lotus, actually tungkol ito sa energy centers,
Ito yung master key na sinabi rin ng creator ng material universe. Yung master key niya, yung lotus na yun. Once na ma-enthrone yung isang practitioner na mag-open, ang tawag sa kanya is ano na siya, parang siyang gods or goddess of mercy na siya, mercy personified. Ganon yun. Kaya nga yung mga masters na na-attain nila yung perfection, mercy personified na sila. Okay. So ganon yun. So ngayon, I hope so na learn nyo na itong tungkol sa sa story tungkol sa energy ng lungs. Kasi nag-start na yung saka mo ma-demonstrate yung leadership quality. Hindi ka maka-lead, hindi mo ma-demonstrate yung leadership quality kung hindi mo na master yung lahat ng virtues, and then yung dark night of the soul. So yung iba hindi pa nakadaan ng stage na ganun, kasi wala naman silang at least spiritual master, mentor, saka coach, tapos wala naman silang interest actually. Akala nila it's so easy. Yung sacred arts na yan para yung laboratory work mo. So kailangan sure ka talaga na ganun. Kaya nga may mga description sa sa tradition na kahit yung mga si patriarch si Abraham is actually may mga marking siya ng isang hindi magandang character. Pero dahil grabe yung mastery niya, napaka-gentle niya na soul. Ganon yan. Mercy or kindness. Ganon ka, makikita mo pag umaangat, tumataas yung level ng isang tao. Yung minsan tawag nila compassion doon. Pero, more like, matindi yung empathy nila. Grabe yung mercy nila. Kindness, yung pinakamalapit yata. Grabe sila na despite na napaka-evil ng world, kaya nilang i-dispel by sa kindness nila, kasi alam nila na parang katulad niya sa sasakyan, pag naubusan ka na ng gasolina or kung ano man dyan, masira talaga yung sasakyan mo. Yung flat tire ka, pinapatakbo mo, masira talaga yan. So hindi maganda. So sila yung parang nagsusustain, sila yung representative ni Mother Earth. Sila yung on earth as it is in heaven. Sila yung actual na manifestation ng ni Thoth. Sila yung demonstration ng emerald tablets. Sila yung totoong nakamaster ng tawag dito, alchemy or philosopher's stone. Anyway, I hope so may napulot kayo. Second part to kasi naputulan tayo ng connection kasi so connection last time. Okay, I hope so may napulot kayo. Thank you sa time nyo. Sana sa mabuti na tayo. Okay, see you next time. Thank you. Bye-bye.